Sa oras na ito, alamin muna natin ang update sa isinasagawang APEC Senior Officials Meeting sa Boracay, kung saan po nakatakdang buuin ngayon ang Boracay Action Agenda for Micro, Small and Medium Enterprises. Ang detalye mula sa aming kasamang si George Bandola, live. Formal na nga nagtapos itong ikalawang Senior Officials Meeting na ginaganap dito sa Asia Pacific Economic Cooperation. Pero ang pagtatapos na ito ng SOM2 ay hudyat naman ng pagsisimula ng Ministers Responsible for Trade o MRT na pangungunahan ng Department of Trade and Industry. Dito sa International Media Center, pinangunahan itong si Secretary Gregory Domingo ng DTI ang isang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag kung ano nga ba ang ina-expect para sa dalawang araw na MRT o itong Ministers Responsible for Trade o MRT, at ito yung mga sinasabi niyang kung ano yung mga rekomendasyon dito at mga programang kanilang mapag-uusapan ay definitely may isasama sa ilan pang mga nakatakdang pagpupulong at high-level dialogues ng Asia Pacific Economic. Kabilang sa kanyang binabanggit kanina ay ang global value chain na higit kinakailangan upang hindi lamang magkaroon ng oportunidad ang mga micro, small and medium enterprises hindi lamang sa ating bansa kundi sa 21 member economies ng APEC. Ang global value chain, ang pagsisiguro nito ay magbibigay din ng oportunidad para sa ating mga kababayan na makapaglagak ng negosyo kahit sa mga maliliit na paraan lamang o itong sinatawag na micro enterprises, at magbibigay din ito ng mga dagdag oportunidad para sa ating mga kababayan sa sektor ng turismo at ng serbisyo. Ang isa pa sa ikinagagalak nitong si Secretary Domingo na may sasama rin dito sa kanilang dalawang araw na pagpupulong ng MRT ay ang kanilang bubuing Boracay Action Agenda for Micro, Small and Medium Enterprises. Ito pong pagbuo ng action agenda na ito ay naglalayong palakasin at patatagin ang sektor ng Micro, Small and Medium Enterprises dahil ito anya ang talagang tumutulong lalo tigit dito sa ating bansa. Almost higit sa 95% ang ng MSMEs na nagpapagalaw sa ating ekonomiya ayon na rin dito kay Secretary Domingo, at ang gusto ng DTI ay mailagay sana sa pinakaharapan o forefront ng global economy itong mga MSMEs. Kinikilala ng Pilipinas ayon sa kanya ang paglago ng sektor, kung kaya't nais silang tulungan ito ma-expand lalo na sa mga aspeto ng financing, international exposure at magkaroon ng mas malawak na merkado hindi lamang dito sa mga member economies kundi portahan yung kanilang existence para sa pagtagal o pamalagi sa global market. Kanina rin ay naghayag din ng ilang mga saloobin itong si Doris Magsaysayho, ang APEC Business Advisory Council Chair, bahagi ng private sector agenda kung paano nila nais na isulong ng mga delegado ng APEC itong adhikain ng pribadong sektor para sa pagpapatatag ng pagnenegosyo hindi lamang para sa mga malalaki kundi lalo sa mga maliliit na negosyante. At ito pa rin yung mga pinakahuling mga pangyayari dito sa ginagawang APEC sa Boracay, sa isla ng Boracay dito sa Aklan. Mamaya magkakaroon pa ng ilang mga pulong balitaan sa ilang mga key delegates nitong APEC. So antabayanan po natin yan mula pa rin dito sa Boracay Eco Village and Convention Center. Kasamang RTVM, sina Joel Mamaril, Benson Vintain at Logie Villaflor para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.